Kaya napakahalaga, ang kamatayan po hindi po yan iniiwasan. Ang kamatayan ay pinaghahandaan. Kaya po tayo binigyan ng buhay dito sa lupa. Hayaan po natin na ang buhay na ibinigay sa atin ay gawin po natin itong kapakipakinabang. At nagagawa lang po natin itong kapakipakinabang kung nasa ating sikreto sa ating puso. Masusunod natin ang kanyang kalooban. Lahat ng tao na katulad na nabanggit ko, mamamatay. Pero mayroong sa Panginoon sa Kristo ay kahit mamatay ay muling mabubuhay at ang mga nabubuhay ay hindi mamamatay. Totoo po, ito pong katawan po namin ay bukbok, kakainin po yan ng uod, mawawala. Pero pagdating ng pagtutom, pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, sabi lang sa unang Korinto chapter 15, sa pagtunog ng trumpeta, yung mga namamatay ay muling bubuhayin. Kasalukuyan natin si Jesus Christ. At yung katawan natin nagbubulok ay papalitan ng katawang hindi nagbubulok. Ito po yung tinatawag na glorified body. Walang kapintasan. Kung dito sa lupa, may makikita tayong mga taong bungi, pilay, bingi. Pagdating doon sa langit, ito po yung tinatawag na glorified body. Walang kapintasan, hindi nagbubulok. Ito pong kapatid po natin ito, pag nilibin po natin yan, bubulok po yan, kakainin po yan ng lupa. Katapos, kung siya po ay tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, bubuhayin yung mga patay. Yun po yung tinatawag ng mga rapture. Yung mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon sa Kristo, pagdating ng pag-rapture, hindi po sila aakyat po sila sa langit. Sila po yung hindi makakaranas ng kamatayan. Pero yung mga Kristiyanong mga namatay na noong una, sila po yung bubuhayin ng Panginoon sa Kristo. At sabay-sabay, doon po natin makikita, doon po natin mararanasan yung ipinangako ng Diyos sa isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya. Sa langit po, walang iiyak, walang pagdurusa. Pabalik ka lang po sa impyerno. Sa impyerno naman, walang hanggang pagtangis, walang hanggang pagluha. Doon kakainin ka ng uod,